welcome sa panibagong video. At today, mag-DIY tayo ng ating motor na gagamitin natin sa padating na Boss Ironman Challenge 2024. So in this video, magkakabit tayo ng or magdadagdag tayo ng ilaw, at ito yung aking napili, Atom Mini Driving Light Plus. Ayan. At meron tayo ditong switch na A05. So ito yung napili ko kasi madali lang siyang ikabit, DIY lang siya, plug and play. Hindi na natin kailangan maglagay ng mga relay. Meron na rin siyang balas. So meron na tayo ditong ilaw na naikabit. At kung napanood yung video na yon, siguro mga 4 to 6 months ago, medyo mababa yung lagay natin ng ilaw, wala tayong mapagkabitan nun. And then medyo hindi siya nakapokus sa isang lugar, so hindi siya spot, para siyang medyo flood type. At ngayon nga, idadagdag natin tong ilaw na to kasi kailangan talaga malakas yung ilaw sa Boss Ironman. Meron kasi tayong mga madadaanan doon na napakadidilim at wala talagang ilaw yung mga poste. 50% ng biyahe ay puro night ride, so gabi yung ating take off doon. At buksan natin to guys, at para makita nyo lang, mabilis lang tong video na to, pati yung unboxing natin. So ito yung napili ko na paglagyan. So imamount ko siya sa front suspension, So makikita nyo mamaya. So binuo ko na siya, dumating siya kalas-kalas, So dalawang ganito. Actually nakabit ko na yung isa, at mamaya makikita nyo kung saan ko siya kinabit. So yun guys, buksan na natin to para makita nyo, So pangatlo na nga pala natin guys, meron tayong Night Reaper 2, meron tayong Night Reaper Plus. So masubukan naman natin ito sa pinakamaliit nila. So merong Atom Mini Driving Light B3 at ito yung Plus. Ito guys, kung nakita nyo. So lahat yan binili lang natin sa online kasi doon tayo nakakakuha ng mga freebies, Ayan. So ito yung box nya. So pagbukas natin, ito yung mga tornilyo, yung bracket niya, at saka yung allen. So ito, yung naman, bigyan natin dyan. So meron siyang balas, itong maganda guys, palatandaan na magandang klase yung nabili nating mini driving light dahil metal yung kanyang balas. Yan. Meron siyang 4 na wire at makapal yung wire niya, so hindi siya nagpupulbos pag tumagal. And then meron siya ditong thread, so ini-screw lang siya gamit ang kamay, nakadugtong siya sa ilaw. Ito yung ilaw niya guys, ayan. So ganito lang siya, nakabit lang natin na ganon, ayan. And then pihitin na natin, so waterproof naman yan, so ganyan mangyayari yan. So plug and play siya. So dalawang ganito guys, ito, ayan, ito yung isang balas. Ayan. And then ito yung isang ilaw din. Ayan. So maliit lang siya guys, kung makikita nyo, ayan lang siya, So, napakaliit lang. So sa harap natin siya ikakabit. So additional ilaw lang, dahil kailangan malakas talaga yung ilaw natin doon. Ito naman yung switch. May built-in harness na rin siya, So ayan, pagbukas mo, ayan yung switch mismo, yung pabilog na. So ito yung pinakang latest na switch. So nabili ko siya 2,000 pesos kasama na yung harness. At itong ilaw mismo is, ito nakalagay dito, 4,000 siya. So 6,000 yung ating nagastos dito sa ilaw na to. And then, yan, buksan na natin. So sa loob, meron siyang mga metal bracket, dalawa. Ayan. So may mataas at mayroong mas mababa. So pipili tayo kung alin ang sakto sa ating paglalagyan. So mga maliliit na screw. Ang maganda niya, mayroon siyang Loctite na rin, kulay blue. Yung light lang siya. At ito yung kanyang may wiring diagram. Napaka-simple. So sa mga kagaya ko na nag-DIY, hindi masyadong magaling sa electrical, so pwede sa inyo to. Wala na laman. So eto guys, yung tatanggalin natin yung switch mismo, ayan.
So ayan, yung quality niya guys, napaka sturdy or aluminum, ang ganda. High grade yung kanyang ginamit na, ayan, high grade yung ginamit na materials, ano. So ito meron siyang low beam, ito low beam, and then ayan, ito yung low beam, ito yung high beam sa katabi. Sa taas, ito yung dalawang bukas combined na ilaw, baba at taas. Ito. So tabi natin to. Ito yung kanyang harness guys. Tanggalin na natin yung pagkakalagay dito. Ayan. So, ang liit lang ng harness niya guys, yung andito yung built-in relay. So, napaka-quality din. Ayan. Meron siyang fuse, negative, positive. And then, ito yung mga kabitan ng wire. So, may color coding na rin siya, kagaya dito. So, kakabit lang natin doon. And then, dito natin kakabit yung switch dito. So, ganun din, naka-thread lang siya, naka-screw. And then, ganun. Ayan. So, ganyan siya guys. So, kakabit natin ngayon. So, mahaba yung wire na harness niya, no? Pati yung mga cable na ginamit guys, hindi siya substandard. So quality talaga. So mahaba siya guys, no? Parang 1.8 meters siguro to. O 1.5 meters. So sakto na to sa mga naked bike. Or sa kahit anong motor, sakto na to. Pangit naman yung masyadong mahaba. So yun guys. Karga natin yung motor na yun dito sa ating motorcycle lift. Para kontrolado natin yung height. Hindi tayo mahirapan pagkalikot. So eto guys, yung naikabit ko na ano, eto, yan, kung nakikita nyo, clamp type siya. So eto na siya, ayan, ganyan ang itsura niya pag naikabit na, ayan, ganyan. So ito ikakabit natin doon sa kabila, kasi ito okay na to, no, mayroon tayong rubber na nilagay doon. Ayan, so kunin natin yung rubber, papakita ko rin sa inyo kung ano yung ginawa natin diskarte dito para wala siyang alog guys, ayan, no, napakatibay niya. So kasi gawa ng rubber, safe yung ating ano dito, ano, pinaglalagyan, walang gas-gas. Ito guys yung ginamit kong rubber. Yan, so naano naman siya. So yan, ganyan itsura niya pag nakikabit na. At least hindi magkakaroon ng scratch yung mga plastic or metal na pagkakabitan natin. Actually plastic lang to yan. Yan. So dalawa, likod tsaka harap. So kabit naman natin yung ilaw naman muna, ano, bago natin kabit isang bracket. Ilaw dito para makita natin yung itsura kaagad. Yun, naikabit na natin yung ating mini driving light dito sa harap, yung bracket, at saka dito kaliwat kanan. Ayan, makikita nyo guys. Ayan, so ganyan yung position natin. So guys, ito yung ating AO5 switch. Dito ko na siya kinabit sa left side. Ayan, so sa side mirror siya naka-mounting andun. And then ito yung ating isang switch para sa ating gold runway. Ito siya. Ayan. So pinagtabi ko na lang kasi kapag dito natin sa may kanan inilagay, baka mapindot natin to, ano, yung ating power or emergency stop. So dapat dito siya. So ang problema kapag tumatakbo, baka mapaganon tayo. So dito na lang sa left side. Ayan. And then yung ating wiring, ito yung
Ating mga balas nasa ilalim. So wala naman siyang sinasabitan doon. Maganda yung pagkakalagay. Kung nakikita nyo dyan. So ito yung power. Ito. Ayan. And then ito yung kanyang mga wiring harness. Pinadaan ko din dyan. So actually wala sa ilalim, nandito sa gilid lang. And then ito yung kanyang box na parang sa relay din. Ayan mismo. And then pinadaan ko siya dito. Ayan, ito. Yung kanyang switch, yung wire switch niya. So lumabas siya dito. Ayan, ito, ayan. So dito sa ilalim. So naka-cable tie naman siya. Maganda yung pagkakakabit natin. Ito yung ating ilaw. Ayan. So dalawa yan. And then umiikot siya dito. So ito guys, importante may rubber siya dito. Hindi nagagasgas yung ating cover dito. Actually plastic lang to eh. So dito siya dumaan. Ito. So hanggang dito sa likod. Ayan. Ito. So nilagyan ko na rin pala guys ng tape na konti. Ano yan. Para hindi siya pasukin ng tubig or corrosion. Kasi parang hindi stainless yung connector dito. Pero okay lang yun kasi hindi naman tatamaan dito. Nasa loob na siya or nasa gilid. So ayan yung ating atom ayun. So wala siyang sinasabitan guys sa ilalim. So hindi siya ganun ka delikado. So maganda yung kabit natin. Ito yung isa, gold runway natin. Yan. So pinagkaiba niya guys, mas malaki yung gold runway. Ayan. Ito yung maliit, mas malaki yung wire. So yon, buhayin natin to guys. Tingnan natin kung anong magiging kulay ng ilaw at yung tutok ng ilaw natin. So yun guys, buhayin natin yung motor. Pero patay lang muna yung makina kasi maingay itong motor na to. Para makita natin itong switch na to. So susi natin. Yun. So yung ilaw na yun guys, yun yung aking GR, which is na ito sa taas. So automatic siya nabubuhay pansamantala kapag switch on natin yung susi. So momentarily nagche-check yung ilaw. And then ito mismo yung ating Atom A05 switch. So meron siya ditong button na ito naka-arrow yung parang yung beam. Then dito. So hindi ko siya nabuhay nung umpisa. So nanghula tayo kasi talagang kalalabas lang nito sa market. Wala sa Facebook, sa YouTube, nag-google ako paano buhayin to. So hindi pa rin ako nag-message sa binilhan ko. So itong ginawa ko, hinold ko lang tong upper switch. Kasi walang purpose to eh. Hindi natin siya mabuhay. So ito lang. Hold 3 to 5 seconds. Ayun. So nag-check siya, umilaw. Yung maganda dito may mga ilaw din pala siya o LED. So ito yung high beam. Ayan, kung nakikita nyo guys. Ayan, high beam. Ito yung low beam. Ayan. So at ito yung combine na ilaw. Ayan. So yellow at saka white magkasabay. And then pwedeng isa-isa lang ito yung low beam. Ayan. So yun yung gagamitin palagi natin. And then ito yung patayin muna natin. Ito yung high beam. At ito yung switch ng dalawa. Ayan. So yung ating mamaya yung alignment na lang, ayusin natin yung alignment. Ayan guys, yung itsura niya pag buhay. Ayan. So nakatutok lang sa ating wall kaya ganyan itsura Pero kita naman yung mga ilaw. Ayan. So patayin na natin. Hold lang ulit natin. Yun. Patayin natin yung ating motor. And then sunod na natin, balik na natin yung ating mga binaklas, yung upuan, yung side pairings. At yun lang naman. So medyo matrabaho lang din kasi ang dami nating screw. Meron pa tayo dun sa kabila, nakapatong dun. So yun, balikan ko kayo guys. Labas natin to pag madilim na kasi maliwanag pa ngayon dito sa loob. Yun, testingin natin yung ating ilaw na kinabit natin na Atom Mini Driving Light Plus with A05 switch. So andito tayo sa labas ng bahay, madilim nakikita nyo, perfect para sa ating testing. So buhayin natin yung ating makina. Yun. So yung ilaw na yan ay yung ating Gold Runway or GR CR4.
At buhayin natin yung makina. So automatic na bubuhay yung dilaw na yun, ano. Ayan. So eto yung ating stock na ilaw. Ayan, kung nakikita nyo, ano, yan yung stock. And then i-high beam natin. Ayan. So yan yung high beam, low beam, high beam. At ibalik natin sa low beam. Ngayon buhayin natin yung ating switch ng atom. Ayan, i-hold ko lang. Ayan, kung nakita nyo, ano. Ayan na. So buhayin natin yung ating low beam. Ayan, so okay na yung ating alignment pala. At ito yung ating high beam. Yan. Yan yung high beam, kulay dilaw. Ayan, kitang kita guys yung sasakyan, ano, na kulay puti. Ayun, oh. So patayin ulit natin. Buhayin natin yung low beam. Ayan, so sakto na. So hindi na masisilaw yung ating kasalubong. Ayan, so pag pinindot ko itong taas na button, nagsasabay sila ng low beam at high beam. So patayin ko muna. Eto. Ayan, yung ating high beam at low beam ng mini driving light plus. So sabayan pa natin ng high beam ng stock na ilaw. Ayan. And then yung ating GR light. Ayan. So ganyan tayo kaliwanag sa Boss Ironman. So siguro sakto na tong ilaw na to, ano. Ayan. So patayin muna ulit natin. Ulitin natin. Low beam, high beam, and then combine low beam, high beam, and then buhayin natin yung ating GR. High beam muna natin guys. Ayan, high beam. Ayan, naka high beam na pala. High beam, atom, and then GR. Yan, ganyan tayo kaliwanag guys, diba? Ayan.